napasama ka sa creative team ng One for All for One. So, lumikha ako ng mga iba't ibang characters. Yung friend ko, si Wally Bayolan. Sabi ko, gawin kitang Doktora Dora the Explorer. Ilang taon kang tumagal sa Itbulaga? Hanggang bago magkita ang Aldab sa Philippine Arena. Tapos na ako. Pagkatapos ng Itbulaga, naging creative consultant ako ng Showtime. Ako ang nagbigay ng idea ng Tawag ng Tanghalan, Rabahula, iba-iba. Bakit ka pala umalis? Nababastusan ako sa talent ko. Parang ano to, buti pa ang taga-SM may 6 months na regular. Tapos ako kung kailan lang masaksak. Pwede ba natin sabihin sa tiyan natin pagkakain tayo na, o sige ha, kung kailan ako nakaset, doon lang ako kakain. Hindi pwede yun. Meron ka bang nakaaway na malala? Naku, maldita yung mga host dyan. Ibang ugali. Kaya lang para hindi patulang ko siya. Hello. Kaya pa pumapatol sa trash. Pag sinabi kong tapos na ang galit ko sa'yo or ano man, tapos na, hindi ko na yan babalikan. Unless provoke mo ko. Taray. Oo, mataray talaga ako. Wala sa akin yun. Hindi ako na-bother sa'yo. Hindi ako na-apektuhan. Ang sinimulan namin, tinayo namin, pinatatag namin, huwag niyong babuyin, huwag niyong gibain. Katulad yan, pinababagsak niyo ang presyo ninyo. Hindi lang kayo ang bumabagsak. Marami. Talent is talent. Mahal yan. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, nandito po ako ngayon sa San Andres, Bukid. Dinayo ko po ang isang sing-along host na matagal nang tumigil sa ganitong profesyon. Walang iba mga kaibigan, kilala po ito. Lahat ng mga pioneer ng sing-along, Nikki Chavez! Yes! At long last! At long last. Hello Nikki, welcome to my vlog. Ay naku, ang happy-happy ko ngayon, Mel, kasi napasama akong ma-interview sa mga sikat na dumadaan sa'yo. Naku, hindi. Dapat ito ang medium natin para makita ang mga dating sing-along hosts na tumigil na at ating kilalanin si Nikki Chavez. Yes. Sino ba si Nikki Chavez? Isang bakla. Tao, kung ano ako, yun ang lumalabas sa akin. What you see is what you get. I speak my mind. Taga saan ba mga Chavez? Actually, hindi ko naman inalam kung saan. Ang sabi ng nanay ko is taga Batangas. So, yun, hindi ko na masyadong pinakialamanan. Problema na nila yun. Ay, sutulan. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang. Panganay ka? Yes. Ang sumunod sa'yo ay Babae. Babae. Pero mas maganda ako sa kanya. Okay. Dahil dyan, tapos na po ang interview. My father is from Iloilo, pero at a very young age, tumira na siya sa Manila. Dito sila nagkakilala ng parents ko, tapos dito na rin kami pinanganak at lumaki. Saan ka nag-aaral dito na rin sa Maynila? Diretso elementary, Yes. hanggang high school, hanggang kolehiyo. College, yes. Natapos mo ang BS Psychology. saan? Sa Philippine Christian University, kumuha ako doon dahil sa ROTC. Kasi pag PCU, pwedeng hindi mag-RO doon. Alam ko yun. Kasi isa lang tayo, nasa top din ako. Pero natapos mo siya. Yes. Ang galing. Pagkatapos mong graduate sa PCU, nagtrabaho ba sa opisina? Yes, naging psychometrician ako. Ay, taray, psychometrician? Sa isang ahensya ng gobyerno at saka sa isang Ad International. Anong ginagawa mo doon? Ganun din. Yung mga last na mga aplikante, ako nagre-review kung sino yung nagbibigay ng test about their behavior, etc. Ilan taon kang tumagal na nagtrabaho at
ka sa kumpanya? Hindi ako nagtagal dahil nag-start ako sa comedy bar at the age of like 16. Ay, nagko-comedy bar ka na habang nag-aaral ka? Nag-aaral ako. Hindi alam ng parents ko. Akala nila gumigimik lang ako. Nag-stop ako to finish college. Tapos, nung trabaho na ako, bumalik ka ulit? Oo, sabi ko, hindi ako ito. Oo, yes, maganda yung sweldo, maganda ang benefits, pero yung touchy case, short hair. Pamin? Oo, hindi ako to. Sabi ko, gelatin ako eh. So, binitiwan ko, hindi ako happy. So, balik ako ng comedy bar. Saan ang unang-unang comedy bar mo pinasukan? Na-discover ako actually sa Nicolay. So, customer ako doon, nag-aaral itong mga friends kong taga Don Bosco rin. Niyaya ako doon. Tapos ang sabi, alika, mag-gimmick tayo, blah, 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 etc. So, to make the long story short, kakanta ako. Eh, di ba nung panahon nun, tape ang gamit? Ay, yun ang naabutan natin talaga nung simula. Oo, Mel. Tsaka yung ilaw nun, napakaswerte na nga ng mga komedyante ngayon eh. Lahat digital na. Noon lata ng nido na may pulang cellophane para mag-iba-iba. Tapos pag blue ang effect, papalitan ng blue. So, ini-rewind yung tape. Ang ginawa ko, dumaldal ako. Ayan, ako si Miss Comento ako. Tagal-tagal naman. So, nagtatawanan yung mga tao. Sabi nung may-ari, pwede itong mag-ano hanggang kinausap ako. Ano ang sabi sa'yo ng may-ari? Ayun nga, kung gusto ko daw mag-set. Tapos nagdalawang isip ako kasi syempre. Taray, nagdalawang isip ka. Syempre, parents eh. Bata pa ako noon. Strict ang parents. Oo. So, hindi nila alam eh. Ang tatay ko noon, hindi naman sa hindi tanggap, pero in denial stage pa siya na baklita ang lola Kasi mo. pamin ka pa rin noon. Yes. Pero pumayag pa rin ako. Eh, ako talaga, I always follow my heart. Ipinus mo talaga yung sing-along. Yes. Ilan taong ka tumagal sa Nicolay? Matagal. Ay, natatandaan po yung mga kasama. Taon na ano to? Early 90s to mid-90s, ayan yung mga pioneers ng Nicolay, si Oyi, si Torreyes. Ay, talaga yung mga pioneer talaga. Oo. Uy, Sila yung mga naging mo? mentors ko noon. Ay, kaya... At saka hindi ako nakaranas before ng yung malditahan portion. Sila yung nagkumbinsi sa akin pumasok. So, inalalaya nila ako. Oo, kasi usually po mga kachika, kapag nagustuhan ka talaga ng may-ari at mga kasama mo doon, madali ang mga proseso ng sing-along. Pero kapag pumasok ka sa sing-along na hindi ka bet na mga kasama mo, nako. Mabuti naman ang ganda ng first experience mo sa Nicolay. After Nicolay, saan ka napadpad? Iba-iba na halos lahat. May napagsitan pa nga akong bar na luma na rin. Ewan kung alam mo yun. Ano yan? Meron akong cassette na naka-wheelchair pa. Inaakyat ko. Totoo? O hindi ko nga alam kung nurse ako o host. Saan bar yan? Sa gimmick. Yung gimmick pong yun, tagang tambayan ng mga host kasi hanggang 5 o'clock in the morning. Yes. Lahat ng komedyante doon Oo. nakikita-kita. Gimmick ka pala. Oo. So doon ko na nakilala unti-unti yung mga pioneers din ng comedy bars. Tumagal ka ba doon? Hindi. Kasi ayoko maging nurse. Pero ikinatutuwa ko naman yung pagdala ko sa iyo. Kaya lang, huwag na maabuso, di ba? Private nurse? Oo. Pero napakabait na at napakahusay ko. Miles ata pangalan. Ay, si Miles! Miles, ayun. Oo, si Natandaan ko Miles. na. Miles, kung nasaan ka Manelo. Oo. Pagkatapos ng gimmick mo, saan ka napadpad? Iba na. Yung destiny talaga ng buhay na sinasabi, dinala na ako sa kung saan-saan. Na-meet ko na, of course, the very good-hearted Inday Garutay. Siya yung nag-introduce sa akin sa iba't ibang bar. So, malaki rin ang naiambag niya sa career ko. So, ayun, dire-diretso na. Hindi na napatid. Hanggang doon nga lang, sa kailangan ko nang tapusin yung college, stop muna ako at least a year. Tapos, nag-work muna ako and then come back. Ayan. Paano ka nakapunta sa library? Meron akong friend na nagpo-produce ng show sa library, si the late Jerry Surya. One time, since nagpo-produce na siya doon, pinasok niya na yung mga friends namin. Nagulat na lang ako, galing akong Macau nito eh. Paano ginawa mo sa Macau? Nagbakasyon, actually. Yaman. Hindi Tapos, di pagbalik ko ng Manila, magsiset na nga ako dun sa bar na pinagsisetan naming isa. Ito palang friend ko si Jerry, ni-resign na ako doon at pinasok na ako sa library. Saan ka ni-resign ni Jerry? Sa Jeff's. Sa anong hotel yun? Solani. Solani Hotel. Oo, maganda rin yun. Yes. Ano yung pakiramdam nung nakapasok ka na sa library? Ever since dream kong makapasok sa library, sino ba namang host ang hindi, di ba? Kaso, may ano ang library image na, naku, maldita yung mga host dyan. So, nung pinasok ako doon, wala na ako nagawa. So, syempre, napakaswerte ko, napakapala. Dahil very first day ko, Hans Mortel, Arnel Tamayo, Poca. Ay, magagaling. Oo. Si Poca at saka si Hans, super bait. Yung Arnel Tamayo. Doon ka nakaramdam na pagmamasid. Iba-iba.
pa ibang ugali. Alam niyo mga Arnel, I love you. Alam niyo mga kachika, ito po ang kwentuhan po namin ay maganda pong balik-balikan para nakikita niyo po yung transition ng mga unang sing-along host sa ngayong host. Totoo. Anong experience mo kay Arnel Tamayo? Actually, si Arnel Tamayo talagang manunubok ito ng pasensya. Ako matapang akong tao. Kaya lang syempre, bagong baluarte ito eh. At saka pioneer siya doon. Pioneer siya doon. Trabaho to. Pagpasok ko, may nag-request sa akin ng song. Nikki, please sing the song. Ang bago nung kanta, as in kalalabas lang. Sabi ko, pasensya na po. Hindi ko alam yung song kasi kalalabas lang ni wala pa hong -1 nito. So, ganyan kakasit noon? Oo, kasi syempre, baguhan. Makukulang mo yon, baguhan ka. Sumagot ang Arnel Tamayo, ay hindi, Nikki. Dapat pag nasa entablado ka, alam mo ang lahat ng kanta. Alam mo naman si Arnel, di ba, eksigerada. Alam mo ba, dumating ako sa point na sa kwarto ko, umiiyak ako sa Santo Niño. Oo. Bakit? Kasi makakaset ko na naman siya. Gusto ko siyang sapakin, kaso hindi ko magawa. Nagtitimpi ka? Oo, yung parang kung tayo lang, sapakan na lang tayo eh. Ganon? Oo, kaya lang, library ito eh. Binigyan ako ng go signal ni Mamuna. Huwag ka nagpapaapi, lumabang ka. Ay, ayan na ang sungay ng usa. So, dito nagsimula ang kwento. Yes. Ilang buwan ka na nun bago ka lumaban-laban? Mga days lang. Days lang laban ka talaga? Oo, hindi ako natatakot sa ganun. Pero si Arnel, good friend ko. Teka lang baka ma-misinterpret. Ito po nagre-rewind lang po tayo sa mga nangyayari ng mga unang salta niya sa sing-along sa library. After nung experience mo kay Arnel, naging magkachika naman na kayo. Ay, super love ko si Arnel. Halos naging araw-araw kami magkakasama. So, nasakyan ko na ang gusto pala ni Arnel, ang makakasama niya talaga is yung may sense na tao, palaban. Nung nakuha niya na yung kiliti ko at nakuha ko yung kiliti niya, nag-jive kami. So, ang dami naming set na magkakasama. So, kami na ang magkakampi, sabay na kami ng aape. Sabay kayo ng aapi. Joke lang. Aside from library, saan ka napuntang mga sing-along pa? Actually, ibabato ako nun sa punchline, laugh line. So happen, nakadadating lang ni Alan Kay galing ng Japan ata, if I'm not mistaken. Dumiretso sa room ni Mamu. Nagkataong nandun ako. Tapos, sabi ni Mamu, saan to si Nikki natin nilalagay? Sa punchline yan. Sabi ni Alan Kay, hindi, sa akin yun ilagay. Ay, iba din. So, na-clowns na ako and Zier ko, which is, naging sobrang happy naman ako. At doon kita nakilala sa Zerko. Yes. Clowns Quezon Ave muna tayo. Ay, Clown Quezon Ave ba nung in-introduce kayo sa amin. Although ikaw, kilala na kita, di ba? Sabi na, ayan si Romel Chica, ayan yung kadouble ni Mama Mary minsan. Hindi nga, kilala na namin kayo, pero hindi close. Dahil hindi kasi tayo... magkalaban yung bar natin. Yes. Tapos lumipat lang po ako sa bar niya. Siyempre, tense ako noon kasi pioneer sila dun sa bar na pupunta ako sa Clowns. Ito na, puntahan natin yung kwentong bakit ka tinawag na Senyora Nikki Chavez? Nagsimula yan, una sa itsura ko. Mukha akong kontrabida, mukha akong asawa ng general na nagmamadyong, yung mga ganon. So ngayon, biglang sinabi nung isang may-ari ng Singalong Bar na palitan natin yung pangalan mo, Nikki. Dagdagan pala natin. Sabi ko, huwag nyo nang galawin yan. So ayoko. Pagpasok ko nakalagay Donya Nikki. Donya? Oo. Sabi ko, sandali naman, baka mamaya bigla akong kidnapping. So pinalitan, Senyora, yun. O sige, pumayag na ako. Kesa naman Donya, di ba? Bakit ka pala umalis sa Sing-Along? Umalis ako nung time na... Anong taon to? 2014, 13, ganyan. Nung nagkakaroon na ng reshuffling. Okay. Sa set. Pinagpapalit-palitan na po kung sino yung magkakasama, di ba? Ito na yun. Tapos yung nakaset ka ngayon, bukas hindi. Ayaw mo yun. Ayoko, kasi parang ako I have nothing against that. Kung yun ang makakasalba sa income ng mga bars, why not? Pero sa point ko, opinion ko to, nababastusan ako sa talent ko. Parang ano to, buti pa ang taga-SM may 6 months na regular, tapos ako kung kailan lang masaksak, hindi pwedeng gano'n. Sa madaling salita, doon ka na-hurt. Kasi since day one, nandun ako eh. Kumbaga yung salitang ginagawa pa lang ang pundasyon, nandyan na ako. Hindi lang naman ako, marami kami. So, pero ikaw lang, ang nabukod tanging pinanindigan mo, yung desisyon mo. Tapos diba? Naaamoy ko na the boat is sinking. So,
okay, jump. Nag-isip na ako ng ibang paraan. Dito po kasi yung humihina na yung bar nun. Yes. Pwede ba natin sabihin sa tiyan natin pagkakain tayo na, o sige ha, kung kailan ako nakaset, doon lang ako kakain. Hindi pwede yun. Ito, hindi naman ganun yung buhay ko. Pero, how about yung iba? Oo. Diba? Nung nagdesisyon kang umalis, ano na ang ginawa ni Nikki Chavez? Nakuha ako sa Itbulaga na luma. Yung lumang Itbulaga po ano ang nangyari sa'yo sa Itbulaga? Tinawagan ako. Sabi, Senyora, nangangailangan ng mga creative minds na gagawa ng mga script. Okay, so dumating ako doon, kinuha ako ni Oreo, tsaka kaming dalawa ni Maria. So, sumulat kayo ng joke, sulat ng joke, natawa naman sila. Saan ginagamit yung mga joke nyo doon sa Itbulaga dati? Anong year ba to? 2014 din. 15. 2015. 15. Ayun. So ngayon na nakipag-meeting kami sa isang head doon, sinabi niya na bubuo ako ng creative team ko, tapos yun. Yung taga Itbulaga, kumuha ng grupo, kasama ka doon sa grupo na creative. Actually, dalawa lang kami. Dalawa, tapos siya yung head, yung kumuha sa'yo. Yes. Napasama ka sa creative team ng One for All, All for One. Yun. So ayun na nga, so lumikha ako ng mga iba't ibang characters hanggang sa, of course, yung friend ko, si Wally Bayola, nakita ko, sabi ko, gawin kitang karakter, Doktora Dora the Explorer. Ayun. Yun. So ako na yung nagsusulat no, ng mga gamot niya. Minsan may nagsushoot kami. As in, spontaneous. Pag dumating ako sa lugar, hahanap ako ng mga prutas, gulay, kung ano magagamit ko na pwedeng gamot. Tapos lalagyan ko scientific name, i-scriptan ko na yon, kung paano ibabato ni Wally, etc. Yun. Kinagat ng masa, kinagat ng tao. So alam niya na, very cool. Kasama po siya sa pagbuo ng mga script nun. Yeah, ako yung sumusulat. Ikaw yung sumusulat mismo. Yes. Ilang taon kang tumagal sa Itbulaga? Hanggang bago magkita ang Aldab sa Philippine Arena. Nung day na nagkita sila, tapos na ako. Wow, ang galing. Kasama ka man pala sa successful story ng Aldab. Grabe, congratulations. Thank you. Pero yung sinasabi mo kanina, lola ni Dora, Ikaw lang yon. tinreate ko yon mula sa persona ko. So, ako yung lola ni Dora. Tingnan mo, magsalita ako, yung mag-makeup ako. Totoo, ikaw Kasi makeup. sabi, kailangan na natin palitan si Doktora Dora the Explorer dahil masyado nang nagagasgas. So, create tayo ng panibago. So, sabi ko, isip ako, okay, ilabas ko yung sarili ko. Fan kasi ako ni Celia Rodriguez at ng mga kontrabida. So, gusto ko siyang gawin na lola na magbibigay ng good vibes at saka ibalik yung moral. Yung lolang mahigpit. Yes. Oo. Kung ano yung traditional na kultura nating Pilipino. Pinagaya ko yung mukha ko kay Wally, exaggerated na makeup, yung mababang boses. Yung Ang galing. At least, diba, unti-unti natin nakikilala si Nikki Chavez. Yun ang pinagkabalahan niya nung nawala siya sa Sing Along. Ngayon, nakita mo ang mga pagbabago ng Sing Along, di ba? Yes. Kasi isa po siyang pioneer ng Sing Along. Kung babalik tayo sa era natin, as yung era ngayon ng Sing Along, ano ang napapansin mo? Well, nung era natin, mas disciplined, mas well-prepared, mas professional. I'm not saying na yung mga era ngayon hindi professional. Mas mahigpit lang talaga yung sa atin. Actually, I'm disappointed sa most, hindi ko sinasabing lahat. Dati kasi pinipiga, ine-extract para makita yung talented to bago mo isampa. Ngayon, wala, hindi. Nagpangalang lang ng Kekay Kangkong, host na. Ay. Kumbaga yung pinatawa lang yung pangalan, nagmura lang sa stage, host na. Dati hindi, lalo na nung unang panahon, I'm sure, Mel, alam mo na, ang mga customers noon naglalaban na pagalingan ng boses. Totoo. Diba? So, pag hindi ka kahusayan, ikaw yung mahihiya. Singalang master ka, tapos ang gagaling ng customer, talo ka pa. Oo. Ngayon, hindi. Mas magagaling yung customer. Pati customer, mas magagaling mag-komedya ngayon. Dumaan ka rin ba sa workshop ng library? Oo, nag-workshop ako isang beses, tapos pinahawak na agad ako ni Mamu ng grupo. Ay, nakakitaan ka niya talaga na mahusay ka. No, si Mamu, kilala niya kasi ako nung first akong nanalong Entertainer of the Year sa Jeffs. Sila, ng nanay-nanayan ko si Philip Lazaro ang nag-award sa akin. So parang, I don't know siguro hindi na nahirapan si Mamu na tanggapin ako sa library kasi nakita naman niya. Oo, may pinagmulan ka na kasi. May napatunayan ka na. Tapos ito na, lahat ng mga kilalang artista, magbabanggit ako ng mga pangalan, sasabihin mo kung ano siya bilang entertainer para walang personalan. Simulan natin ito kay Poo. Actually, nauna ko nakita si Poo, waiter sa isang restaurant. Kasi close kami ni Poo, hindi ko alam kung maaalala niya to. Host na ako noon. Tapos, nakita ko siya, sabi ko, bakit yung gano'n yung waiter parang nagbibiro? Palabiro. Yung hindi, yung mukha niya mismo, parang, tas nung nalaman kong bakla siya, lalo ako naaliw. Galing. Kasi parang yung pagiging bakla mo, joke. Diba?
And then we became friends. Hanggang nakapasok na rin siya mag-komedyante. Oo, alam mo yan. Hanggang ngayon ba kaibigan mo pa siya? Oo naman. Eto, pag sinasabi ko tong pangalan niyan to, lagi akong nababash. Ewan ko, si Vice Ganda. Naging mabait sa akin si Vice. Di ba, naging writer ka din ng... Naging creative consultant ako ng Showtime. Ayun. So pagkatapos ng Itbulaga, agad-agad tinawagan ako ni Vice, kinausap niya ako. So ako, hindi ko alam kung ano yung problem ng iba kay Vice. Pero ako, ang experience ko kay Vice is naging mabuting siya tao sa akin. And I'm very thankful to Vice. Anong segment yung ginawa mo dati sa Showtime? Kung natatandaan mo? Ako ang nagbigay ng idea ng tawag ng tanghalan, trabahula, iba-iba. Kasi ang trabaho ko is gumawa ng segment. Tapos sila na yung mag-explore. Sila na magpapahaba. Ang galing. Galing-galing mo naman. Ano ba? Meron ka bang nakaaway na malala sa sing-along? Siguro babalikan na lang namin ito dahil magkaibigan kaming matalik at mahal na mahal ko. Si Terry Honor. Pero comedy yung away namin, away bata. Ano pinagawayan niyo? Nagkaroon ng show, hindi nagkaunawaan, tapos nag-irapan, hanggang sa nagbatuhan ng makeup kit. Magets pa kami noon. Matagal kayo hindi nag-uusap? Hindi kami nag-usap siguro for tagal, mga 2 days. Siyempre, ayusin kami ng management. Pero after that, talagang tiningala ko rin si Terry as a politician, as a friend. Mas nauna siya sa'yo, pumasok sa bar. Mas nauna ako. Mas nauna kaya ata sa akin. 1992 pa ako. Ay, kasabay lang tayo. Oo, diba? Pag sinabi kong tapos na ang galit ko sa'yo or ano man, tapos na, hindi ko na yan babalikan. Unless provoke mo ko. Hindi to kay Terry as in general. Taray. Oo, mataray talaga ako. So, mataray po siya. Nakikita niyo naman, please comment down below. Basta lagi ka lang nasa lugar. Yun lang yun. Pero dati kasi nung kabataan mo talaga, Hindi. gera ka rin, no? Yun nga, after the pandemic, at as you age, nare-realize mo na, ang dami ng energy ang nasasayang dahil sa pagtataray. Actually, hindi naman mataray, Mele. Nami-misinterpret. Straightforward ka lang. Straightforward akong tao. Kasi para sa akin, it depends on how you define the word mataray. Kasi may mataray na Ego-tripping lang. ego-tripping lang. Ako hindi. Namimiss mo ang entablado? Sobra. There was this time na sobrang busy ako sa ABS. Sa Itbulaga. Pareho yan. Dugtong yun kasi eh. So, dami kong ginagawa, dami kong iniisip. Bigla ko napatingin sa makeup kit ko. Biglang tumulo ang luha ko. Dahil lang sa makeup kit. Yes. Flashback bigla lahat ng kasayahang dinulot sa akin ng entablado. Ba't ayaw mong bumalik? Budget. Ay, totoo. Kasi per song akong bayad sa akin. Wala talaga kukuha sa iyo. Kasi naman, ito naman mga may-ari ng comedy bars, may mga kumuha sa akin ulit. Nag-attempt. Gusto ko. Kaya lang nasa ng bar niya. Ang library nasa Las Piñas. sa Timbuktu. Ang clowns nandun sa ganyan. Siyempre, naiintindihan ko po na nag-a-adjust kayo because of the pandemic. Ako gustong-gusto kong mag-perform. Kasi yung performing sa atin ng entablado, hindi trabaho eh. Buhay. Correct. Kaya lang, syempre, alam nga namang babudgetan mo ako dahil nga nag-a-adjust babudgetan mo ako ng ganyan. Pamasahe ko lang pag uwi ko. Dala ko lang makeup kit. Asala lang sa tip. Ayoko naman ng ganun. And I'm sure maraming makaka-relate. At mauunawaan naman ng mga may-ari. Huwag sensitive Ay, Okay. gusto ko ba sabihin sa may-ari? Baka may gusto ka sabihin para makarating sa kanila. Gustong-gusto ko at miss na miss ko na ang mga may-ari. Mamu, Alan Kay, miss ko na kayo sobra. Miss ka din namin. Plano, dati gumagawa pa tayo ng mga skit-skit, di ba? Grabe ni skit-skit. Tanda-tanda ko pa noon, ito may biniro ito. Yung ayaw mabumili ng ayaw mag-order ng pulutan. Sabi niya, tigilan niyo yung mais, hindi kayo manok na panahon. Tawan-tawa ako sa kanya doon. Nakita ko yung mga customer, mukhang manok talaga. Maswerte, di ba, yun ngayon? Kasi pumasok sila, made na ang sing-along. True. Ito nga, Mel, ang sinasabi ko. Ang sinimulan namin, tinayo namin, pinatatag namin, hindi sa lahat, dun sa karamihan na sa tingin nila ay hindi naman sila para dyan. Huwag niyong babuyin, huwag niyong gibain. Ay, may pinatutungkulan ka doon. Hindi. Kasi ang dami ngayong hosts. Katulad yan, may mga events, may mga ganyan, pinababagsak nyo ang presyo ninyo. Hindi lang kayo ang bumabagsak. Marami. Hindi na ako taga-comedy bar, pero nakikita ko nagsasuffer ang lahat.
Talent is talent. Mahal yan. Totoo naman, totoo yan. Affected ako dyan kahit hindi ako nagtatrabaho dyan. Kasi ako pag kinuha ko, ano yung presyo ko noon, yun ang presyo ko ngayon. Kung ayaw mo, wag. Ganon, diba? no? Ganon kabilis. Ayaw mo, wag. Kaso nga tayo, nakapagpakita tayo ng trained tayo eh. Hindi ko na sasabing magaling. Trained na mag-perform ng tama. Kaya kinukuha pa rin kami kahit magbigay kaming presyong malaki. Marami kang kaibigan sa Marami. Sinaloa. Nung pandemic ba, nagkaroon ka ba ng depression? Yes, lahat tayo. Actually, na-depress ako kasi worried ako sa mga friends ko. Thank God. I'm very, very thankful to God. Nagtaka ako dahil nung pandemic, hindi ako nag-suffer financially. I thank Him for that. Magic, miracle, whatever you call it. So, ang ginagawa ko, chine-check ko yung mga friends ko. Okay ba kayo? May kinakain ba? Doon ako nag-worry. Ano ang magpapalungkot sa'yo? Honestly, lagi kong pinagdadasal pag nagsisimba ako ang world peace. Magpapalungkot sa akin and one of my greatest fears ay ang magkaroon ng gera. Ayan, speaking of, bakit po ganyan magsalita si Nikki Chavez? Ito na po ang pag-uusapan natin. Kasi po si Nikki, hindi niyo po na itatanong, meron po itong, anong tawag doon sa talent mong yan? I think it's a gift na third eye, gano'n. Ayan, nakakakita po siya ng mga pangitain. Clairvoyant. Clairvoyant. Wow. Kaya nakita niyo, sinanong ko kung ano yung ginanong mo. Kaya yung world peace, bakit? Hindi ko na foresee. Pero siguro sa sitwasyon ng mundo ngayon, hindi malayong mangyari. Gobyerno sa gobyerno, nag-aaway. Presidente sa presidente, nagkakagulo. Ang China sa atin. Yung concern ko, hindi lang para sa sarili ko at sa kabaklaan. Maaring mangyari in a snap of a finger. Na bigla na lang may mangyaring ang pandemic na hindi natin ina-expect, di ba? So, pag nangyari to, paano tayong lahat? Yun yung naglalaro sa utak ko. Mahirap ba ang may third eye? Mahirap i-handle. Paano mo na-handle yan? May nag-train sa akin. Kasi nandun ka sa gitna ng realidad, kabaliwan, at yung paranormal na tinatawag. Hindi mo maaano yun. Pero cleared naman ako ng psychiatrist. Tapos, you read tarots, Yes. di ba? Ayan, nakita nyo. Iba po to si Nikki, napakalalim na tao. Ano ang nakikita mo sa sing-along? Sorry na ang nakikita ko parang it's going down na talaga. Yung time niya is parang hindi na kasing sikat nung dati, nung era ng heyday ng sing-along. Siguro hindi lang dahil na-foresee, yun na rin yung nararamdaman ko. Hindi katulad dati na ang lakas ng pakiramdam natin na parang ang mga bakla lahat sa comedy bars relevant sila. Makikita mo sila kahit saan. Ang mga tao ang usapin, puro comedy bars. Ngayon, wala. Tumahimik, nanlamlam. Well, I guess, siguro nag-overproduction tayo ng mga host. Oo, laging palasak na. Paano ka ba nagkaroon ng ganyan? Ang lola ko meron, both sides. Yung lolo ko naman sa kabila. Hindi ako naniniwala sa kanya. Number one, psychologist ako. Skeptic ako sa ganyan. Until may mga nakikita nga ako. So sabi ko, guni-guni, ganyan-ganyan. Hanggang sa dumating sa point na minsan natutulog ako, nagising ako, at kinausap ko yung katabi ko sa kama na grabe ang sama ng panaginip ko. Isipin mo dyan daw sa kabilang kanto, may umakyat na lalaki sa poste. Tapos sumabog. Hindi pa ako tapos magsalita. Sumabog yung poste, tumalsik yung lalaki. Natense ako. Bakit nangyari? Yung sinasabi ko pa lang. So, ayun. Honestly, I went to a psychiatrist. Kasi sa Pilipino, pag sinabi psychiatrist, baliw ka, no? Correct. So, I went to a psychiatrist and normal naman ako. Wala naman. In-explain nila na yung brain natin, yung nagagamit natin, maliit lang pag sumobra ng konti. It's either nagiging super talented ka, gifted child, di ba, ganon. Meron ka nun. Ito yung nakakatulong din sa finances mo, di ba? Pag gusto ko, Pupunsoy din po siya. oo. Tama. Yan namang feng shui na yan. Ewan ko nga dyan, ako naman dinala ng destinasyon ko na parang nagpunta ako ng China para magbakasyon, mag-perform at the same time. Pagdating ko sa isang hotel, na-meet ko naman yung pinakasikat nilang feng shui expert. Nilapitan ako at sinabi gusto daw akong turuan. So ako naman, since wala naman tayong gawa pag nasa abroad, kundi mag-perform lang, sige, nag-take ako ng class niya, which is nalaman ko, bihira lang pala yung tinuturuan niya. Talagang para sa'yo. Oh, yun nga. So, ayun, nagamit ko yun in a way. Hanggang ngayon, pinapractice mo pa rin siya. Ang galing, o diba? Iba-ibang talent. Ang dami. Nagsimula sa trabaho, sa sing-along, at napunta sa ganito ng trabaho niya. At ngayon, ano na pinagkakabala ni Nikki? Meron akong maliit na negosyo, tapos another chapter na naman
naman ng buhay na bigla na lang akong inassign nung nanalong chairman. Pinakiusapan ako kung pwede akong maging lupon sa barangay. Lupong tagapamayapa. Arms. Sergeant at Arms. Sabi ko, bakit ako? Kasi hindi pang ganun yung personalidad ko eh. Sa itsura mo pa lang, parang mapag-aayos mo na yung mga tao. Which is nangyayari naman. Kasi, alam mo, magaling din yung chairman nyo, ha? Marunong din kumilati. Oo. And then, tsaka at the same time, di ba, psychologist ako. So, I know how to handle things. So, ewan ko kung saan ako dali ng Diyos. Kung ito ay magagawa kong tulong sa mga kabarangay, why not? Galing. O, nakita nyo, sa kabila ng supladang mukha ni Nikki Chavez, may pusong mamo ng bakla. In fairness. Etong vlog na ito, pinanonood ito ng mga bagong host, Okay. di ba? Kaya ito po, isa po ito sa pioneer. Tatandaan niya mga kapatid, si Nikki Chavez. At paminsan-minsan sumusulpot po ito sa Singalong Bar. Kaya huwag kayong matense kasi talagang bubula ang bibig niya. Ay nako, may ganyan po siya. Ganun ka pa rin ba? Oo, sumusulpot ako para siyempre, namimiss ko yung family ko sa comedy bars. Tayo naman halos lahat ng comedy bars kilala tayo, di ba? Yun. May isang pinuntahan ako, nabastos ako ng isang bading na... Parang nabasa ko to sa Facebook. Anong ginawa mo doon? Wala, umupo ako. Tapos, dahil nakita ko nung ibang baguhan na host na, yun nga, ako si Nikki, siyempre parang pioneer. So, inistima ako ng inistima. Nay, dumaan si bakla. Sabi, ay, may iba pang tao. Tigilan nyo na yan. Maganda. Ay, anong sabi mo? Teka. Ay, hindi ko naman siya para awayin. Ano lang ginawa mo? Wala, hindi ako natawa sa kanya. Ay, ganun lang. Kinaswal mo lang. Oo, hindi ako natawa. Siyempre, nag-post ako para malaman nila na kahit sinong customer yan, huwag mong gaganunin. Ang customer, we treat them as kings and queens. Si bakla, madaldal, putak ng putak. Kesyo wala daw akong order. Pinakita ko na nga yung resibo na nag-bill out ako ng 9,000. Kaya lang para hindi patulang ko siya. Hello. Ay, nagbago ka na talaga. Hindi ako mapatol sa trash. Ay! Sa akin, wala na yun. Nagtapos na yun doon. Pero kung lalapit siya sa akin or pipilitin nilang mag-ayos, wala sa akin yun. Hindi ako na-bother sa'yo. Hindi ako na-apektuhan. Naikwento ko lang ngayon. Yan si Nikki. Straightforward po siya makipag-usap sa lahat. Walang pinipili. Nakakatuwa. At least ngayon, nakita ka nila yung mga nakakamiss sa'yo sa sing-along na okay po siya. Ay, okay ako guys, no? Number one, gusto kong pasalamatan ng Diyos dahil sa kabila ng pagiging sobrang makasalanan ko ay binibigyan niya pa rin ako ng buhay na maayos, kalusugang maayos, kaibigang mga nakakaalala katulad ni Romel. So I'm very thankful and grateful. Tapos doon naman sa mga ayaw sa akin, hindi ba? Ako happy ako. Mahilig po ako magpatawa sa barkada, gusto ko masaya ang lahat. Pero hindi lahat yan mapiplease mo, that's what I'm telling. So, kung ayaw sa'yo, huwag mong pilitin. Hindi ko po siya mabibigyan ng words of wisdom kasi punong-puno po siya ng wisdom. Nakita niyo naman kung paano siya magsalita, di ba? So, sunod to, pagpunta ko rito, kapitana po siya ng barangay nila dito. Antayin po niya. At syempre, batiin mo nga yung mga kaibigan mo na inaantay kang lumabas sa vlog ko. Oo, ito nga. O, Ella Alcera, ayan ha, nag-vlog na. Ito na kasi iniintay po ng mga friends ko, bakit hindi daw ako ini-interview ni Romel kung totoong kaibigan ko daw siya. Sinusubok niyo pa yung kakayanan ko. Huwag niyo nasubukin ang kakayanan ko. May-impluensya akong tao. Kita yung isang tawag nandito. Uy, kaibigan mo yun. Kaibigan mo sila. Yun nga, kahit kaibigan ko pag ganun. Ang mali, ah. Ayan na. Tamanot eh. Pero pwede ba ako mag-thank you? Oo naman. I'd like to thank my tita, ang kagawad namin dito sa barangay, Tita Pilar Coronado. Maraming salamat sa iyong support. Hello, Ayan. tita. Maraming pong salamat. Oh, yeah. At saka syempre, sino nagturo sa akin kung nasaan ka? Ang aking sister, ayan. Oo, si Donna 40. Ay, Donna, salamat. Thank you for joining me, ha? Agano. Can I say something? Ano ba? Alam niyo ho, ako, hindi ko pinapatronize si Romel, ha. Nanonood ako ng vlog niya. Kaya sa akin, sobrang saya ko na na-interview ako. Kasi yung vlog niya may kwenta, relevant, may matututunan ka. Kaya manood tayo dito dahil marami kayong matututunan, maaaliw kayo, maiiyak kayo. Lahat ng emosyon niyo mapapagana. I promise you that. So alam niyo na, sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Thank you very much. Walang Nikki ano pa. Chavez. Thank you, friend. Love Thank you. you. Salamat, friend.
Telma ang nega, Telma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!